33 ang nasawi dahil sa hinihinalang heat wave sa India. At mga engineering students mula sa South Africa bumubuo ng mga electric vehicles mula sa mga na-retrofit na mga sasakyang pinapatakbo ng gasolina. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa 33 ang patay matapos ma-heat stroke sa India. Ayon sa India Meteorological Department, noong May 29 na itala sa New Delhi ang pinakamainit na temperatura na aabot sa 52.9 degrees Celsius. Pinayuhan naman ng mga otoridad ang residente roon na iwasan muna ang outdoor activities mula alas 11 hanggang alas 3 ng hapon kung saan mataas ang temperatura. Nagsagawa ng high-level talks ang mga defense officials ng Estados Unidos at China sa Shangri-La Security Summit sa Singapore. Dito ay nais ayusin ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang militar na maging kritikal dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Indo-Pacific region. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin, pinaiigting nila ang military exercises sa Indo-Pacific region kasama ang mga kaalyado nitong bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ayon naman kay Chinese Defense Ministry spokesperson Wu Qian, mahalagang hakbang ang pagbabalik ng direct communication ng dalawang bansa matapos mag-stabilize na umano ang kanilang military relations. Binubuo ngayon ng mga engineering students sa South Africa ang mga electric minibus taxi na alternatibo sa gasolina. Ayon sa mga mag-aaral, sumailalim sa retrofit ang sasakyan para mabuo ang electric vehicle. Anila makakatulong sa mga driver na makatipid sa pera ang paggamit nila ng electric vehicle. Target naman na i-retrofit ng mga engineer ang public transport vehicle para mapatakbo ito gamit ang kuryente. Humihingi rin sila ng suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor para mapalawak pa ang kanilang proyekto. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.